Hello mga ka-kitchen! So for today's video ay magluluto ako ng isang Filipino famous pancit canton gisado. Pwede ito sa panghandaan, pwede rin itong pang negosyo at pagkakitaan nyo. So to start, syempre magpapainit muna tayo ng mantika at magsisimula na tayong maggisa. Inuna ko munang ginisa ang onion. At isinunod ko na po ang minced garlic. Isang buong garlic po ang aking ginamit dyan. So, igisa lang natin siya hanggang sa lumabas ang kanyang aroma. So, pagkatapos kong igisa ang onion at ang garlic, isinunod ko na po ang ating chicken meat. Depende po sa dami po ng gagamitin yung chicken meat. Igisa lang natin ito hanggang sa mag-slightly brown. At pagkatapos nating igisa, ay isinunod ko muna po itong gulay na carrots. Hindi po ako masyadong gumamit ng maraming gulay dito dahil alam niyo naman po ngayon na napakamahal ng gulay. 2 carrots lang po ang aking ginamit dyan. At pagkatapos niyan ay isinunod ko na po ang cabbage. Napakamahal din po ng cabbage ngayon pero dahil kailangan, sige okay, pikit mata na lang tayo sa presyo ng mga gulay ngayon. At pagkatapos niyan ay tinimplahan ko lang po ng counting soy sauce, ground black pepper at niluto ko lang po ito siya ng bahagya dahil gusto ko po hindi labog ang ating gulay sa ating pansit. Naglagay din po ako ng 100 grams na chicharon. Ayan, pagkatapos niyan ay tinango ko na po dahil ayoko pong laga or labog ang ating gulay. At ngayon po ay magsisimula na tayo magpakulo ng tubig para sa ating pagluluto ng pancit canton na ito. Ang tubig na gagamitin natin dito ay nakadepende sa dami ng ating lulutuin na pancit canton. Pagkalagay ko ng tubig, nilagyan ko lamang ito ng pampalasa na chicken cubes, oyster sauce, liquid seasoning, at saka ng ground black pepper, soy sauce, and sugar. So, hinalo ko lang ng konti at hinayaan ko lang itong kumulo. At pagkakulo ay tinikman ko po. Nakukulangan pa po ako sa lasa kaya nagdagdag po ako ng toyo. So, sa puntong ito, ayan, nilagay ko na po ang kanton. Ang ginamit kong kanton dito ay yung sa palengke lang na 1 kilo. At ito naman po ay maglalagay ako ng sotanghon. Optional lang po yan. Gusto ko lang siyang lagyan ng sotanghon. Ayan. Wag po kayo mag-alala kung marami ang tubig dahil sisip-sipin pa po yan ng kanton at saka ng sotanghon. At sa puntong ito ay ilalagay ko na po ang nagisa nating gulay pero hindi ko po uubusin dahil mamaya ay gagamitin ko po ang kalahati sa toppings ng ating pancit canton sa pagpi-plating natin. So pagkalipas ng ilang minuto, luto na po ang ating pancit canton. Ito ay magpi-plating na tayo. So ayan. Ito yung kaninang hindi ko inubos na paglalagay ng gulay dahil ilalagay ko nga siya dito. Igagarnish ko po dito sa ating pancit canton para maganda ang presentation natin. At naglagay din po ako dyan ng fried na pork and meron din akong shrimp. O ayan. At nilagyan ko rin po yan ng kalamansi dahil masarap nga naman sa pancit pag may kalamansi. Ayan na ang ating pancit canton gisado. Thank you for watching, guys. Keep supporting Tres Maria's Kitchen.
Bye-bye!